Kumusta na kayo mga katribya? Magandang araw po sa lahat, sa ating pong mga farmers na tumututok itong ating pong kalamansi. Eto po, dito po bumili tayo sa ating pong farm. Tumonitor po muli yung ating pong mga bunga. Ngayon ay marami na po tayong pitasin na sa ating pong kalamansi. Di pa po natin ito mga katribya napapitas. Ayan. Malaki na rin po yung ating pangkatapusan na po pwede natin paabutin ng November. Kumusta na kayo mga katribya? Magandang araw po sa lahat, sa ating pong mga farmers na tumututok itong ating pong kalamansi. Eto po, dito po bumili tayo sa ating pong farm. Tumonitor po muli yung ating pong mga bunga. Ngayon ay marami na po tayong pitasin na sa ating pong kalamansi. Di pa po natin ito mga katribya napapitas. Ayan. Malaki na rin po yung ating pangkatapusan na po pwede natin paabutin ng November. Ito po yung ating nahalawan na po noong nakaraan. Kaya lang hindi po natin ito naisadsad. Kaya marami pa po tayong mapipitas. Ang mangyayari niyan, pagka napitas po natin, yung pansunod naman natin ay makukuha na. Ang isa po sa nagiging problema po ng ating pong magkakalamansi, pagka po pinapasok po natin po yung mga tagapitas, lahat po nung ganitong ang size, mahahalimaw na po yan. Ito, ganyan. Kaya kung halimbawa, ito ay ating ipatitira o ipapipitas sa mababang presyo, kuha po lahat yan. Ang halos na matitira dyan ay yung pong mga maliit sa hulin. Kaya alanganin po natin ito ipapasok. Dahil hindi naman po tsatsagain po ng mamimitas na ito ay kukunin lang po yung lahat ng mga malalaki. Siyempre, ang gusto po ng mga mamimitas, makarami sila. Kung pagka makakarami, ay talagang pati ganito, makukuha na yan. Ayan, makukuha ito. Yung mga maliliit. Kaya kadalasan, mga ka-farmers, yung mga mamimitas po namin dito, lalo na po yung mga dumadayo. Pagka iniwanan nila po yung kalamansi, halos wala na pong natitira. Talagang linis yun. Hanggang sa maliit ay nakukuha. Kaya napakahirap po mapapasok po muna. Dahil napakarami po noong alanganin ng sa atin. Tapos po yung inaabangan po natin presyo, mapitas na po doon sa mababa. Kaya tiis-tiis lang po muna mga ka-farmers. Para tayo po ay makatsyempo ng ating magandang presyo. Total naman ay ang mga kalamansi naman dito sa amin ay paubos na ang karamihan. Napitas na po yung marami. Ilan na lang po sa amin dito yung hindi pa po nakakapapitas. Yung sa amin pong pamilya. Kala tatay, sa akin, saka po doon sa aking kapatid. Isipin ninyo, ayan, no? Tsaka ngayon pong umuulan, maganda po ang presyo ng kalamansi, lalo na po doon sa aming pinakamalaking bagsakan.
Diyan po sa Sangitan Public Market. Ay, napakadami po noong alanganin natin, no? Ngayon lumalaki na siya. Yung ating pang October. Ito. Kaya naman ay ate po siyang tinulusan. Dahil para hindi po siya bumigay. Ayan, madami. Okay, marami po makukuha nito. Pagka po ating pinapitas. Lahat ng alanganin nakukuha. Kung ating kapitbahay, bantalas na po ang papitas. Dahil wala na pong masimot. Karamihan po sa ibang mga kakalamansi, sinisimot na lang po yung bunga. Tayo, hindi naman natin kailangan manimot dahil basal pa ito. Ayan na. Susun na po ito yung bunga ng ating kalamansi. Pati na rin po doon sa kabila. Talagang marami na pong mapipitas. Ito, mas marami po yung ating alanganin. Tiis-tiis lang po muna mga katribya. Hatak-hatak muna tayo ng ating baging. Umulan po rito no magdamag. Kaya pabor naman po sa ating kalamansi tsaka sa sili. Dahil papatubig na sana si Bernabe. Nalibre po tayo ng ating pagpapatubig. Dahil alagang ulan naman po yung sa ating kalamansi. Marami na rin po yung ating mga maliliit. Yung ating pang November. Marami na rin siya. Tanggal tayo ng ating sangang tuyo. Nakakatuwa po yung ating kalamansi. Grabe. Nakahutok po yung kanyang bunga. Sa kapal, puno ng bunga. Meron tayong ating pitasin. May lumalaki. May alanganin. Meron pang mas maliit. Hintay lang natin ito na pag nakuha na ang bunga niyan, pwede na po tayo uling maglagay ng ating organic. Di lang po natin siya pumalagyan po ngayon dahil tigib ng bunga, puno. Kaya lang muna natin na ito ay mapitas. Kaate kung napitas na siya, yun, tamang-tama. Lalagyan na natin ulit po siya ng ating organic fertilizer. Naman nawiwili tayo sa pag-aalaga mga katribya. Lalo na pagka kayo po ay makakatsempo ng magandang presyo ng kalamansi. Lalo na't marami pang bunga ang inyo pong inaalagaan. Mawiwili po tayo. Kaya yun naman po yung ating sinasabi sa ating mga ka-farmers. Nakapalit po noong ating pagod ng ating hirap. May ginhawa rin naman. Dahil ang kalamansi hindi naman po ito puro mababa ang presyo. Talagang marami rin tayo mga magkakalamansi. Juma-jackpot. Kita ng mga nito mga katribya. Susun po yung ating kalamansi pati yung dahon na yun. Kaya ako napakabigat nito. Kung hindi po natin itututukuran mababali yung sanga. Ayan no. Sangka pa sa kalamansi Grabe Ayan.
Bakit hindi tayo mga katribe po may engganyo? Hindi tayo sisipagin sa kalamansi natin kapag puno ng bunga ang ating kalamansi, wala namang mapaglagyan. Ay, kapakasarap pong pitasin, ang lalaki pa. Kaya sulit na sulit yan eh. Kasi presyo ngayon mga katribe po, 500. Pag gaganyan po ang laki ng kalamansi, mapakabilis po itong itingi. Mabilis ibenta. Kagandahan po nito, hindi na tayo nag-spray ng ating foliar. Yung ating organic na ginagamit, may kasama na po siyang foliar. Kaya nakamenos tayo. Pero kailangan din naman natin mag-spray niyan. Sakwa na po tayo mag-spray pag po nag-aaraw. Dahil pang-maintain ang ating bunga. Ang hindi po gaano mabenta ngayon, itong reject. Halos hindi po siya gumagalaw sa palengke yung presyo. Ito yan. Itong mga reject na ito. Kasi sa bagsakan, 80 ang presyo nito. Ang isang bag. Sa atin naman, hindi naman po majority po ang reject. Ang marami, yung mga tusok kapag halimbawa, yung ating mga ginagamit lagi ay mga synthetic na pataba. Napakalakas po tumawag po ng mga insekto yon. Yung mga pataba natin mga ginagamit ng mga synthetic. Yun po ang unang-una ay nagpapadilaw. Yung sa atin, yung ating mga reject, sa baba po siya na nalalaglag. Pataba naman po yan sa ating lupa. Yan. Meron nag-comment sa atin na sabi niya, yun daw ating kalamansing nilalaglag. Aasim. Magiging acidic daw ang lupa natin pagka po inilalaglag po natin po yung dilaw. Yun po ang ating pinamamalian. Dahil una-una, yun pong ating kalamansi, hindi po siya acid. Yan po, pagkasariwa siya, alkaline po yan. At kaya lang po siya magiging acidic kung ito ay iyong lulutuin ano pa man. Pero pag alam mong gulay o prutas, pagyayaan po ay hilaw, kinatas, hindi po acidic po yun. Kahit man po yung mga nagda-diet, pag magluluto sila ng gulay, hindi nila po nilulutong luto. Half cook para mayroong sustansya. Pagka kasi yan ay niluto po ninyo, ayun, yung sustansya niya nawawala na. Ang kalamansi mga katribya, hindi po ito acidic kung malaglag man po yung kanyang bunga sa ilalim. Dahil yan po ang kanyang natural na pataba o sa pataba niya sa sarili niya. Organic fertilizer. Basta't yan ay naging nabulok, kaya kagaya niyan, kakainin po yan ng mga bulate. Yan naman po ngayon, ang mga bulate naman ay sila po ay tatae. Kaya yung tae ng bulate ang magiging pataba ng ating kalamansi. Kaya huwag kayong matatakot na yung dilaw na kalamansi ay malaglag po sa inyong farm. Kalamansian. Pataba yan. Meron nga pong nag-chat sa atin yung pong mga bulok na kalamansi kukunin niya Kaya lang gusto lang niya isang truck isang load. Wala naman tayo maibigay po na ganon. Bakit? Ang ginagawa niya kasi yan, ginagawa niya po siyang foliar o pataba. Yung pong mga nabubulok na kalamansi o yung papasira na. Kaya lang mahirap pong humanap po nun. Nakakatribya. Tingnan mo nga Kaya lahat pasok po yung ating kalamansi sa buwan Pang November natin, meron tayong pampitasin ngayon. Kaya meron po tayo pang mababa ang presyo. Yan, yung mababa ang presyo ngayon. Bagay, tuwali po yung 500. Magandang presyo na rin yan doon sa hindi po natin inalagaan at in-spray. Napatabala lang po yung ating ginamit. Ay napakaganda po niyan.
Lalo na pagka po marami pang bunga ang ating mapipitas. Yan. Kaya ito, para sa kalamansi natin ito. Yan. Ito yung mga yellow, mga reject sa ilalim. Ako kung malapit lang po kayo mga katribyo, kung gusto niyo kalam ay magsasapo ng yung mapips yun. Yan na po ay ikinakawang gawa naman natin dun sa mga walang kalamansian. Pag tayo ay nagpapitas, kesa kunin po ang kalamansi ninyo na reject na 80 pesos, ginagawa po namin pagka ganun kababa, ibinibigay po namin sa isang baryo, isang barangay. Ayun, tuwan-tuwa yung mga tao. Minsan dinideliver pa namin doon sa mga bahay-bahay. Supot-supot na yung kalamansi. Akala ng iba, pinababayaran. Noon na pag meron kaming daladalang kalamansi na nakasupot na, ibebenta mo, hindi sila naglalapitan. Pero sabihin mo libre, maglalapitan pa yan. Sigurado. Todo-todo po ang kanilang pagpapasalamat. Dahil toyo na lang, meron na silang libreng sausawan. Tsaka meron toyo, lalo pag ganyang umuulan. Nakapagpasaya tayo doon sa ating mga kapwa natin. Kesa doon sa bibigay natin ng 80, doon sa namimili, halos upang pitas. Lugi ka pa sa upang pitas Dahil mahigit 100 pa ang upang pitas po rito sa amin sa amin naman kasi, pag makapal ang bunga, 100 ang upa. Pagka iba yung mga dumadayo, doon sila mga nakakadali ng presyo. Pagka ganyan umuulan at basa at malamig, doon po nagkakaroon po ng additional po yung mga tagapitas. Dahil medyo mahal ang upa nila, basa kasi sila doon tsaka malamig. Mahirap pong mamitas pagka umuulan. Doon naman sila po kumikita. Dito sa amin, mamimitas, kumikita ng 300, 500. Depende po sa dami ng kanyang mapipitas. At depende rin doon sa kanyang, sa may-ari na kanyang magogoyo. Kasi meron rin kasi mga mapagsamantala nito Ibang mga mamimitas gusto noong mga tagapitas, sila pa yung mas maganda kita kaysa doon sa may-ari kaya sa atin meron nagagalit dahil sinasabi natin po yung presyo, yung kuhanan. Pagka nalaman nila na nakapanood ng ating vlog, sabihin nila doon sa kanilang mga ahente, bakit kay Katribya ganun yung kuha ng o lakad ng kalamansi, kinukuha ninyo ng mas mababa yung aming kalamansi, hindi sila magpapapitas. Ngayon, masisisi tayo. Yan kasi Katribya. Sinasabi kasi presyo ng kalamansi. Kaya wala na tayong hindi na tayo makapitas sa iba. Kaya ganon. Iba naman po natin mga ka-farmers nakatutok sa ating pong vlog. Naabangan po naman nila yung presyo natin. Kung ano po yung lakad. Dapat, yun po namang ating mga mamimitas at mga ahente, maawa naman kayo sa may-ari ng kalamansi. Dapat lumaban tayo ng parehas. Katribya. Dahil hindi naman magkakaroon ng bunga ang kalamansi kung ito ay hindi po inaalagaan. Marami pong alaga po ang mga may-ari. Sa abono lang ang pag-uusapan at na inilalagay ng mga farmers. Talagang mahal ang magpabunga. Ngayon lang hindi po masyadong malaki ang gastos dahil tagulan. Pero kahit na ganyan, ay talagang gagastos din talaga ang magkakalamansi. Konting tiis pa. May bilis na po ang bentahan. Kaya pagka naubos na po yung maraming mga pitasin, ayan, tayo naman ngayon ang nasa huli. Sabi nga nila, nasa huli po yung huling halakhak. Kaya ibang mga mainipin,
na gusto magpapitas, lalo na kung dihado na ang kanilang kalamansi, paibibigay na nila sa mababa. Hangga't meron po kasing mababa na nakukuhanan ang mga buyer at mga ahente, at lalong pag marami po ang sa palengke na kalamansi, mahirap po talagang tumaas ang presyo niyan. Pero kapag ka sa palengke ay unti-unti na pong nabibitin sa kanilang order, hindi na ibibigay na yung talagang supply, kumbaga pakonti-konti na, asahan nyo na po, yun na yung pag-angat ng presyo ng kalamansi. Dahil nahuhupak na ang marami, nauubos na nga. Kaya pagkaubos naman ng bunga ng kalamansi, ayan, yun sa atin naman po ngayon ang aarangkada. Pag arangkada naman na sa atin, yan, malalaki na. At saka hindi pa naman po siya maraming reject. Tanggalan lang naman natin ng baging. Kakatuwa yung kalamansi natin pagka puno ng bunga sisiyahan ka 3 taon at kalahati na ito, pero hindi po siya matatangkad. Sarap ang pitasin. Ito maaabot pa ng ating bangko yung silya, yung dulo nito. Pero pagka po persahin mo ng pitasin nito na mababa, sisiklatin mo siya, yung yuhutok, delikado yan, mababali. Kaya paggagamitan na po natin sila ng upuan pagka nagpapapitas tayo ng kalamansi. Kasi ang matitira niyan, yung nasa ibabaw. Sige mga katribya, inilibot ko lang po kayo sa ating pong kalamansian. At wag po kayong maiinip, malapit na. Yan, dahil October na po ngayon. Yan po ang palatandaan namin. Sa second week ng October, talagang diyan na po sumisipa na unti-unti ang presyo ng ating kalamansi. Yan po yung karaniwan, yan yung experience po natin sa ating pong mga ka-farmers. Kaya huwag kayong malulungkot kung mababa ang kalamansi po ngayon, tataas din po yan. Importante dyan, meron kayong nakalaan na bunga. Pag may bunga ang inyong kalamansi, okay, diretso po ang ating kalamansi business. Okay mga trivia, God bless po sa inyo lahat. Kita-kita na po tayo bukas. Bye-bye.